sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bagahe mula sa nakaraan. Bagahe na dala natin hanggang sa kasalukuyan. Ang bagahe ng mga problema, saya, lungkot o kung ano paman na dahilan para mahubog tayo sa kung sino tayo ngayon. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Just call me Echo, short for Jericho. 37 years old at nakatira dito sa La Union. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa. Lahat ng istorya ninyo ay halos napakinggan ko na. At naisip ko na panahon na para ako naman ang magbahagi ng aking kwento. Naisip ko kasi na pwedeng may ilan na makakarelate dito sa parte ng buhay ko. Lalo na at madalas na napag-uusapan sa panahon ngayon ang tungkol sa mental health. Umaasa ako na sana makatulong sa makakarinig ng kwento ko ang ibabahagi ko. Grade 5 ako nang mamatay si Nanay Papa Dudut. Naalala ko pa noon na ilang taon din siyang nakipaglaban sa sakit niya na ovarian cancer. Masayahin pa naman si Nanay, palakwento at palaging full of energy. Siya ang nagbibigay saya sa maliit naming tahanan. Siya lang din kasi ang babae noon sa bahay. Kasama namin si tatay at 3 ko pang nakababatang kapatid na puro lalaki din. Literal na nag-iisang reyna talaga ng tahanan namin si Nanay. Kaya lang nang nasa grade 4 na ako, nalaman ko nga na nag-diagnose ng stage 3 ovarian cancer si Nanay. Hirap kami sa pera noon. Sa construction kasi nagtatrabaho si tatay tapos tindera ng gulay si Nanay. Palagi kaming pumupunta sa mga ahensya na pwedeng makatulong sa amin sa pinansyal para makapagpatuloy sa gamutan si Nanay. Mula sa masayahin na si Nanay, pumayat siya ng sobra. Palaging mahina at nakatulala. Nang mag-grade 5 na ako ay palagi na siyang nagbibilin sa akin na huwag pababayaan ng mga kapatid ko. Pinipilit ko pang hindi umiyak noon kasi ayoko makita niya na nanghihina rin ako. Gusto ko na kahit papaano ay sa akin siya kumuha ng lakas niya. Hanggang sa ayun na nga, hindi na niya kinaya. At tuluyan na niya kaming iniwanan. Hindi ako umiyak sa ilang araw na burol ni Nanay. Gusto ko kasing tuparin ang pangako ko sa kanya. Nasisimulan ko na maging matatag para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para makatulong kay Nanay. Pero sa araw ng libing niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha. Kasi doon ko napagtanto na kahit kailan hindi na namin makakasama pa si Nanay. Iniwan niya na kami at wala na ang nag-iisang reyna sa bahay namin na palagi nagbibigay ng saya. Papa Dudut, nang makagraduate ako ng high school, nagdesisyon ako na hindi na magpatuloy sa pag-aaral. Nakita ko kasi noon na nahihirapan na si tatay na pagsabay-sabayin kaming pag-aralin ng mga kapatid ko. Hindi niya yon sinasabi pero nakikita ko sa mukha at mga kilos niya. Baon na rin kami noon sa utang at ayaw niya pa nga nung una na tumigil ako sa pag-aaral.
Sinabi niya na kaya niya kaming patapusin sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kagaya ng pangako niya kay nanay, pero ayokong ipilit yon. Kaya naman sa huli ay nasunod na rin ang gusto ko na huminto sa pag-aaral. Nagtrabaho ako noon sa isang supermarket bilang bagger at palagi akong nag-overtime kapag may pagkakataon. Dahil sa sipag na pinakita ko ay naging regular ako sa trabaho. Malaking bagay yon kasi hindi ko na kinakailangan na maghanap pa ng ibang mapagkakakitaan. Papa Dudut, pare-pareho nang nasa kolehiyo ang mga kapatid ko nang maaksidente si tatay sa pinagtatrabahuhan niya. Nahulog siya mula sa ikalawang palapag at sa awa ng Diyos. Nakaligtas naman ang buhay niya. Kaya lang mula noon ay naging paralisado na ang mga paa niya. At ako na ang tumayong breadwinner sa pamilya namin. Ginawa ko ang lahat para hindi kulangin ang mga panggastos sa bahay at para mapagtapos ko ang mga kapatid ko. Bukod sa pagtatrabaho sa supermarket, nagtitinda rin ako ng mga ulam sa mga katrabaho ko. Kinontrata ko ang karinderya na malapit sa amin na magdi-deliver ako sa mga tinda niyang ulam sa mga katrabaho ko para may kitain ako. Pumayag naman siya at naging dagdag ngayon sa pinagkakakitaan ko. Lumipas ang ilang taon na wala akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho para sa pamilya ko. Ang gusto ko, mabigay lahat ng pangangailangan nila. Ayokong magkulang bilang breadwinner. Mahirap, sobrang hirap. Pero nagagawa kong maibigay yon dahil na rin sa pagsusumikap ko. Hanggang sa mapagtapos ko na nga ng pag-aaral ang lahat ng mga kapatid ko. Anak, salamat sa ginawa mo para sa mga kapatid mo. Wika ni tatay. Nasa kusina kami noon habang ang mga kapatid ko ay nasa sala. May munti kaming pagsasalo-salo para sa naging pagtatapos sa college ng bunso kong kapatid. Wala po yun, tay. Hindi niyo po kailangan na magpasalamat kasi ginawa ko lang ang responsibilidad ko bilang panganay ng pamilya, ang wika ko. Nahihiya nga ako sa iyo kasi ako ang dapat na gumagawa ng responsibilidad na yan at hindi ikaw. Ako ang padre di pamilya pero hinayaan ko ang panganay ko na bumuhay sa amin. Naluluhang sabi ni tatay. Tay, pamilya po tayo at ang pamilya ay dapat nagtutulungan. Hindi ko hahayaan na mahirapan kayo para lang mapagtapos kami ng pag-aaral. Bilang panganay, responsibilidad ko po na tulungan kayo sa abot ng aking makakaya. Tugon ko. Papa Dudut, totoo pa lang nakakapagod ang maging panganay. Lalo na kung ikaw na lang ang inaasahan ng buong pamilya. Mabuti na lamang at hindi ako binigo ng mga kapatid ko at nag-aral din sila ng mabuti. Kaya naman nagawa ko silang pagtapusin hanggang sa kolehiyo. Ramdam ko rin ang saya at lungkot noon ni tatay. Para sa kanya kasi, siya ang dapat na gumagawa ng paraan para sa aming magkakapatid. Pero sinabi ko sa kanya na tumutupad lamang ako sa pangako ko kay nanay na hanggat kaya ko, tutulungan ko si tatay pagdating sa aming pamilya. Papadudot nang magkaroon ng trabaho ang mga kapatid ko. Kahit papaano ay nagsisimula ng guminhawa ang buhay namin. Sabi nga namin noon, oras na para bumawi kami kay tatay. Ipaparamdam namin sa kanyang magaan at magandang buhay. Marami na rin kami mga plano noon ng mga kapatid ko. Ipapaayos namin ang bahay, bibilhan ng mga bagong gamit at i-spoil namin si tatay. Kahit papano ay napupunan ng mga saya at tawanan ang munti naming bahay. Lalo na kapag kumpleto kami sa hapagkainan at sabay-sabay na kumakain. Akala ko po ay panghabang buhay na ang saya noon. Pero hindi rin pala. Dahil 1 taon pa lamang ang nakakalipas, binawian ang buhay si tatay habang natutulog siya. Cardiac arrest ang sabi ng mga doktor na dahilan ng kanyang pagkamatay.
Sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman ko ang bigat dito sa dibdib ko. Yung bigat na para bang ayoko nang magising pa mula sa pagkakatulog ko, katulad ng pagkamatay ni tatay. Ang hirap kasi at hindi ko na alam kung paano magsisimulang muli. Pero dinamayan naming magkakapatid ang bawat isa. At bilang panganay, gusto ko na ako pa rin ang maging pinakamatatag sa aming apat. Hindi ako masyadong umiiyak noon hanggang sa mailibing na si tatay. Papa Dudut, napakalaki ng pagbabago na muling nangyari sa buhay namin nang mawala si tatay. Hindi na kami masyadong nakapag-uusap ng mga kapatid ko. Parang nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming mundo. Ganun pala kapag wala ng magulang sa bahay. Nawawalan kami ng dahilan para magsama-sama sa lamesa. Dati kasi, gusto namin na sabay-sabay kaming kumakain para kay tatay. Gusto niya na makumpleto kami kahit sa hapunan lang. Pero ngayong wala na siya, parang wala na ring dahilan para gawin namin ang bagay na yon. Apat pa naman kaming lalaki kaya siguro ay normal na maging malayo ang loob namin sa isa't isa. Lumipas pa ang mga buwan at taon. Umalis na sa bahay ang mga kapatid ko. Dalawa na lamang kami ni Bunso na magkasama sa bahay. Hindi kami masyadong nag-uusap pero may mga oras naman na nagkakasabay kami sa pagkain sa lamesa. Kapag ganon, medyo nakapag-uusap kami tungkol sa mga ganap namin sa buhay. Minsan tuloy, hindi ko maiwasan na malungkot kapag naaalala ko kung gaano kami kasayang kumain sa lamesa. Noong mga bata pa kami, kasama sina tatay at si nanay. Papa Dudut, hindi nagtagal ay may nakilala ako ng isang babae. Dalia ang pangalan niya. Isa siyang sales clerk sa malapit na department store. Nagkakasabay kaming pumasok sa mall. Tapos minsan ay pati sa pagkain sa food court. Hindi nagtagal ay nakipagkilala na ako sa kanya. Naging girlfriend ko rin siya at doon nagsimulang magbago ang routine ng buhay ko. Happy monthsary babe. Masayang bati sa akin ni Dalia. May inabot siya sa akin na box at nang buksan ko, mga litrato namin ang laman na nakadikit sa ibabaw ng maliit na cake. Ang cute naman ng cake na to, babe. Thank you. Masayang wika ko. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Sobra. Saka lahat ng mga binigay mo sa akin nagustuhan ko. Kasi ikaw ang nakapagpabago ng ikot ng buhay ko, babe. Masayang tugon ko. Ang sweet naman noon, sabi niya. Totoo yun, babe. Mula nang dumating ka sa buhay ko, ang daming nagbago. Kaya masaya talaga ako na nakilala kita. Wika ko naman. Papadudot mula nang mamatay si tatay, parang wala nang masyadong naging direksyon ang buhay ko. Ang gusto ko na lang noon ay magtrabaho at umuwi sa bahay. Pero nang maging girlfriend ko si Dalia, nagbigay siya ng bagong dahilan para magbago rin ang ikot ng buhay ko. Para mas maging masaya ako. Masayahin din kasing tao si Dalia. Palagi siyang may baon na joke para mapatawa ako. Kaya nga swak talaga ang personality naming dalawa. Kasi ako naman yung tipo ng tao na medyo seryoso nang dahil sa kanya. Madalas na nga akong tumatawa. Papa Dudut, 1 taon na ang relasyon namin nang magkasundo kaming magsama na sa isang bahay noon. Umalis ako sa bahay at si Bunso na lamang ang tumira doon. Umupa kami ni Dalia ng isang maliit na apartment na para sa aming dalawa. Maayos naman ang naging pagsasama namin sa umpisa. Pero kagaya ng sabi ng iba, mas makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na sa isang bubong. Dahil yun ang nangyari sa aming dalawa ni Dalia. Sabihin mo nga kung sino ang Maria na ito, kung ayaw mong sirain ko tong cellphone mo, sigaw sa akin ni Dalia. Katrabaho ko nga lang yan, inis na sagot ko. Katrabaho o kalandian? Sigaw pa niya. Ano bang sinasabi mong kalandian?
Wala ka namang nabasa na kahit na ano dyan sa inbox ko na naglalandian kami, hindi ba? Wika ko naman. Dahil sigurado ko na binura mo na ang mga messages na yon. Sigaw pa ni Dahlia. Papadudot, nauwi sa pagkasira ng cellphone ko ang pagtatalo namin ni Dahlia dahil binaton na niya ito kung saan. Nakita niya kasi na kachat ko noon ang katrabaho kong si Marian, pero tungkol lang sa supervisor namin ang pinag-uusapan namin at wala nang iba pa. Bigla na lamang siyang nagwala sa galit at sinabihan ako na nambababae. Nang maihagis niya ang cellphone ko at tumama sa pader, nakita ko na parang bigla na lang siyang nahimasmasan. Unti-unti nawala ang galit na nararamdaman niya. Nilapitan ko ang cellphone ko na nawasak at pinulot ko ang mga yon. Sorry, naiyak na sabi ni Dahlia sa mas kalmadong boses. Sorry, akala ko niloloko mo ako. Naiiyak pang wika niya. Kailan ba naman kita niloko? Sinabi ko naman sa iyo na ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Tugon ko naman. Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Naiiyak na tanong niya. Bakit ko naman gagawin yon? Mahal na mahal kita kaya hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Tugon ko kasunod ang mahigpit na pagyakap sa kanya. Papadudot ng mag-live-in kami ni Dahlia, doon ko nalaman na may pagkaselosa pala siya. Ayaw niya nang may nagme-message sa akin na mga katrabaho kong babae. Ayaw niya na may nilalike ako sa Facebook na mga post na may picture ng babae. Ayaw niyang may pinapanood ako ng mga video ng babae na kumakanta o nagsasalita. Nung una naintindihan ko pa ang pagsiselos niya. Kasi nagtatampo lang siya tapos ay hindi ako kinakausap. Kaya lang po habang tumatagal ay nagiging mapanakit na siya. Madalas niyang sinisira ang mga gamit ko. Tapos ay hinahampas ako, binabato ng matitigas na bagay at kung ano-ano pa. May oras din na nakalmot niya ako at grabe yon, dumugo. Pero kapag nahihimasmasan na siya ay nagsusori naman siya sa akin. Papadudot habang tumatagal ay nakakaramdam ako ng pagkasakal sa relasyon naming dalawa. Sinubukan ko na makipag-cool off muna kay Dahlia. Pero nagulat na lamang ako nang maabutan ko siyang nasa loob ng banyo nang makauwi ako sa apartment. May laslas ang kanyang pulso at puro dugo na yon. Kaagad ko siyang binuhat at dinala sa ospital. Sobra ko na guilty noon dahil pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit nagawa niya yon sa sarili niya. Mabilis namang nailigtas ng doktor ang buhay niya at hindi talaga ako umalis mula noon sa tabi niya. Eko, boses yun ni Dahlia na gumising sa diwa ko. Dahlia, sa wakas ay gising ka na. Naluluhang sabi ko pa. Sorry kung ginulo ko naman ang buhay mo. Pag-iyak pa ni Dahlia. Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi totoo yung sinasabi mo. Wika ko. Alam ko naman na tahimik na ang buhay mo dati. Nang dumating ako akala mo magiging masaya ka. Pero hindi pala. Mas lalo ko lang ginawang komplikado ang buhay mo. Natatakot lang naman kasi talaga ako. Natatakot ako na baka iwanan mo rin ako kagaya ng ginawa sa akin ni Mommy at Daddy. Natatakot ako na baka mag-isa na lang ulit ako Sorry Eko, sorry talaga. Pag-iyak ni Dahlia kasunod ng mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Papadudot doon ko lang nalaman ang malalim na pinaguhugutan ni Dahlia ng pagiging selosa niya. Takot lang pala talaga siya. Takot siya na maging mag-isa ulit. Bata pa lang kasi ay naghiwalay na ang mga magulang niya at doon siya pinagpasapasahan ng mga kamag-anak niya. Kaya sabik siya sa tunay na pagmamahal. Nang maramdaman niya yon mula sa akin ay natakot na siyang mawala ko sa kanya. Natakot siyang hindi na maramdamang muli ang pagmamahal na yon. Noong ko na-realize na pareho pala kami ng pinagdadaanan ni Dahlia, Papadudot. Siya maagang nawala ng pagmamahal mula sa mga magulang niya. Ako naman ay maagang binuhos
ang buhay at pagmamahal para sa pamilya ko. Siguro kaya kami pinagtagpo ng tadhana ay para mapunan ang kulang sa buhay namin. Yung pagmamahal na hinahanap namin. Nang makalabas ng ospital si Dalia, nag-usap kami ng masinsinan. Lahat ng isyu namin sa relasyon at sa isa't isa. Inayos namin ang lahat ng dapat na ayusin. Ngayon, Papa Dudut, 4 na taon na kaming magkarelasyon ni Dalia. Yun lang pala ang kailangan naming gawin. Mag-usap at maging bukas sa mga bagay na dapat naming ipaalam sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagpili ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Echo. Hindi madali ang mawalan ng mga magulang, lalo na sa murang edad. Pero humahanga ako sa inyo, Echo at Dalia, dahil naging matatag kayo sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ninyo. Minsan talaga kung ano yung wala sa atin, ibibigay ng Diyos ang kulang sa paraan na alam niya. Kagaya na lamang ng nangyari sa iyo, Echo, yung kulang na pagmamahal na hinahanap mo noon ay natagpuan mo kay Dalia. Ganon din naman si Dalia sa iyo. Kaya sana'y mas maging matibay pa ang relasyon ninyong dalawa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.